Isipin mong may isang tao na bigla kang ininsulto, binatikos ang gawa mo, o hayagang minaliit ka sa harap ng maraming tao. Ano ang una mong magiging reaksyon? Marahil ay galit, inis, o di kaya'y ang kagustuhang gumanti. Natural lang yan sa tao. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na posible kang maging parang hindi matitinag na kahit anong sabihin, gawin, o ipukol sa iyong insulto ay hindi ka na matitinag kailanman? Parang imposible, di ba? Pero ito mismo ang nakamit ng mga Stoic. At ngayon, ipapakita ko sa iyo kung paano mo rin ito pwedeng makamit. Ang galit ay isa sa mga pinakamapaminsalang emosyon. Nilalabo nito ang pag-isip, sinisira ang mga relasyon, at binibigay ang kapangyarihan sa mga taong nais tayong bastusin. Pero para sa mga sinaunang Stoic tulad nina Marcus Aurelius, Seneca, at Epictetus, ang tunay na lakas ay nasa kakayahang kontrolin ang sariling emosyon. Sa bidyong ito, tatalakayin natin kung paano sanayin ang iyong isipan upang hindi ka na basta-basta magagalit o maaapektuhan ng sinuman, anuman ang kanilang gawin. Manatili ka hanggang dulo at bibigyan kita ng mga kasangkapan upang magkaroon ng isang di matitinag na pag-isip. Una sa lahat, baguhin ang pananaw mo sa mga insulto. May sinabi si Seneca na mas marami tayong dinaranas sa ating imahinasyon kaysa sa aktual na realidad. Kung iisipin mo, ang mga insulto ay nasasaktan lamang tayo kapag pinapayagan nating masaktan tayo ng mga ito. Sa susunod na may magsabi ng masama o nakakainsulto sa iyo, tanungin mo ang sarili mo, talaga bang ako ang tinutukoy nito? Kadalasan, ang masasakit na salita ng ibang tao ay refleksyon ng sarili nilang galit, insecurities, o problema sa buhay, hindi ng tunay mong halaga bilang tao. Kapag nainsulto ka, i-pause mo ang sarili mo. Sa halip na mag-react agad, sabihin mo sa isipan mo, ito ay problema nila, hindi akin. At makikita mong bigla na lang nawawala ang init ng ulo mo. Ang insulto ay parang hangin, wala namang bigat kung hindi mo ito hahawakan. Ikalawa, kontrolin mo ang kaya mong kontrolin at hayaan ang hindi mo kontrolado. Si Epictetus, isang dating alipin na naging Stoic na pilosopo, ang nagturo ng napakahalagang leksyon, may mga bagay sa buhay na hawak natin at may mga bagay na hindi. Ang opinyon ng ibang tao, ang kanilang mga salita at kilos, lahat yan ay wala sa kontrol mo. Pero ang reaksyon mo, yan ay 100% nasa kamay mo. Kapag naunawaan mong hindi mo kontrolado ang lahat, titigil ka ng ubusin ang iyong lakas sa mga bagay na wala kang magagawa. Sa susunod na may gumawa ng bagay na nakakainis, itanong mo, nasa kontrol ko ba ito? Kung hindi, bitawan mo na. Dahil ang totoong kapayapaan ay makakamtan mo lamang kapag natutunan mong hindi lahat dapat pinapatulan. Ikatlo, magsanay sa negatibong pagninilay o negative visualization. Medyo kakaiba itong tunog sa simula. Pero ayon sa mga Stoic, isa itong napakahalagang pagsasanay. Bago pa man mangyari ang isang masakit na pangyayari, inihahanda na nila ang isipan nila rito. Kaya kapag dumating na ang aktual na pangyayari, hindi na sila nagugulat o nasasaktan ng labis. Gaya ni Marcus Aurelius, araw-araw niyang sinasabi sa sarili, ngayong araw, makakatagpo ako ng mga taong makasarili, bastos, at arogante. Ngunit hindi nila maapektuhan ng aking kapayapaan. Bago ka umalis ng bahay tuwing umaga, maglaan ka ng 30 segundo upang alalahanin, may mga negatibong tao na maaari mong makasalubong ngayon. Pero hindi mo hahayaang sirain nila ang araw mo. Kapag handa ang isipan mo, kahit anong dumating ay hindi ka na basta matitinan. Ika-4, tumugon gamit ang kawalang pakialam o indifference. Wala nang mas nakakainis para sa taong galit na galit kundi ang taong hindi naapektuhan. Subukan mong huwag mag-react. Huwag mong bigyan ng gasolina ang kanilang apoy. Isipin mo ang galit na parang apoy, kapag hindi mo pinansin, wala itong oxygen. Mamamatay ito. Kapag may gustong manggulo sa iyo at mumiti ka lang, tumalikod,
at tahimik na umalis, napakalakas na mensahe ang naipapadala mo, hindi mo ako kayang kontrolin. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi yung marunong sumigaw o gumanti. Ang tunay na lakas ay ang kakayahang magpakita ng katahimikan sa harap ng kabuluhan. Ikalima, patibayin mo ang iyong isipan sa araw-araw na disiplina. Ang Stoicism ay hindi lang basta ideolohiya, isa itong pamumuhay. Kung gusto mong maging tunay na di matitinag, kailangan mong sanayin ang sarili mo araw-araw. Magmeditasyon ka. Isulat mo ang iyong mga saloobin. Magsagawa ka ng malalim na pagninilay tuwing gabi. Tanungin mo ang sarili, saan ako nagpadala sa emosyon ko ngayon? Paano ko sana mas hinarap ito? Sa bawat araw na lumilipas, unti-unti mong mararamdaman na nababago ang reaksyon mo sa mundo. Sa halip na galit, ang mararamdaman mo ay katahimikan. Sa halip na pag-atake, pipiliin mong magparaya. Ang tunay na kalayaan ay kapag wala ng ibang may kontrol sa emosyon mo kundi ikaw lang. Ang lihim upang hindi na muling magalit o maapektuhan ng kahit sino ay matatagpuan sa iyong isipan. Ikaw ang may hawak ng susi. Kontrolin ang pananaw mo. Tumutok sa mga bagay na kaya mong baguhin. Iwasan ang mga bagay na wala kang kontrol. Sanain mong maging parang bundok, hindi matitinag kahit ng pinakamalalakas na bagyo. Ngayon, mayroon akong hamon para sa iyo. Sa loob ng 7 araw, sa tuwing may taong susubok na galitin ka o bastusin ka, huwag kang tumugon ng may galit. Maging kalmado. Maging mapanuri. Iobserba mo kung paano sila mag-react at higit sa lahat, pansinin kung gaano ka kakalmado at gaano mo kontrolado ang sarili mo. At kapag natapos mo ang 7 araw na iyon, balikan mo ito. Isulat mo sa komento ang naging karanasan mo. Kung nakatulong sa iyo ang video o mensaheng ito, huwag mong kalimutang i-like, mag-subscribe, at i-tap ang notification bell para hindi ka mahuli sa mga susunod pa nating paglalakbay sa mundo ng Stoicism. Hanggang sa muli. Sama-sama nating palakasin ang ating isipan, araw-araw, isang Stoic principle sa bawat hakbang.